Ayan mga kagar, good day. So ngayon nandito tayo, kami ni Ma'am Cherry sa aming partner plantation sa Malaysia. So papasok kami doon sa loob ng ating plantation para maghanap tayo ng mga agarwood wild. Baka meron tayong mahanap na mga sira-sira. Saka tingnan natin yung gaano kalawak tong plantation. Saka maghahanap tayo ng baboy ramo. Wala kaming ulam. So let's go. Ito kami. Dito tagi. Sorry. Oo. Ito pala yung namin dito mga kagar, yung mga alaga naming mga kambing at saka mga itik dyan sa loob. Yan. So pag may mga bisita, pwede dyan magkatay. Ayan. So mga hybrid na na mga kambing, no? So yung kambing namin dito, organic kasi yung kinakain nila dahon ng agarwood. Kaya sila, healthy. Saka no? Kalamansi. Kalamansi nasunog. Ayan, so nag-start na kaming nagpalinis na paligid dahil next month patuloy kasi yung namin dito, pag-aayos ng mga gamit. So ngayon, i-open natin to for Eco Park. So, yung meron tayong mga bisita na pumapasok, local and international. Kaya sinimula na pong linisin para safe po yung mga tao na magpunta dito. Yan. So yung tagalinis natin from Thailand. Indonesia. So, it's okay. Ayan. So, gamit ayan. Ayan. Yan yung tagalinis natin, no? So, mayroon ditong parang patay na agarwood. Ayan. Check natin. Baka may makuha tayong dito. Ito, ma'am, ma'am. Yan. Yan, ito ay hindi siya inoculated tree pero namatay siya dahil parang natamaan siya ng insekto. Ito. Hanapin. Yan. Kasi minsan yung mga agarwood na maganda is nasa ugat, no? Pero parang siya? Wala siyang laman. Ito yung nangyari kasi sa dati noon, yung 2016. Yung nag-start ako nag-illegal cutting sa Mindanao, yung na-discover ko yung agarwood. Ganito yung nangyari. Sa sobrang dami ng naputol namin, siguro ipagpalagay natin hundreds of tree na naputol na malalaki. Siguro kung pagsasamahin lahat ng nakuha namin, hindi haabot ng 100 kilo. Siguro pinakamalaki na yatang 3, 5. Kasi kahit sabihin pa natin 100 years na yung puno, kasi pag healthy wala siyang laman. Tulad nito, healthy, namatay siya. Kasi dito sa Malaysia walang bagyo, walang lindol, so wala healthy, sobrang healthy yung kahoy. Yung dito lang minsan na ng mga wild animals, mga tulad ng baboy, mga insekto. Ito yung reason kung magkakaroon siya ng infection, magaganda yung quality. Pero parang may laman. Yan, Ayan, meron laman, yaman tayo nito ngayon. Yan, matigas pala, ma'am. No, ayan.
Ayan. Meron pa laman. Ito, oh. Yan. So, pero hindi siya masyadong maitim. Kuya, naka-red siya kuya. Ito, oh. Ito ay maganda sa oil. Yan. Pero ano lang siya, manipis. Yan, oh. Kulay brown. Pero pag mabilad na to sa init, amoy siya. Amoy ano siya, gabok. So, Hanap tayo ba? hayaan mo natin yan. Ano yung category siya ng wild niya? Ito ay hindi siya infected tray, hindi siya ginamitan ng inoculation. So yung laman niya, kahit planted siya, bilong pa rin siya sa natural. For sure. Oh, natural agar wood, but ito ay planted tree, but hindi siya bilong sa wild kasi hindi siya sa bundok, planted tree siya. Pero yung laman niya, dahil hindi siya ginamitan ng inoculated, is nabilong siya sa natural. Pasok tayo dito. Pero ano ng mga baboy ramo. Yan. Daming baboy ramo dito. So sa mga gustong magpunta dito sa Malaysia, masarap dito mag-camping o magdala ng duyan habang naghahan tayo ng baboy ramo. Yan, oh. Ayan. Ayan, ito yung hanap namin noon sa Wild Ma'am, yan. So, pag mga ganito, pag makakita kami noon sa Wild, masaya na kami. Dahil alam namin mayroon tong laman. Masaya na kayo niya. Oo, siyempre. Million na to doon. Sa amin sa Pilipinas sa atin. So, ito ay namatay lang dahil sa insekto. Yan, makikita nyo, maraming mga insekto. Yan. So, puputulin natin to tapos dadalhin natin doon sa bunkhouse. Doon natin to linisan. Oo, sir. So, yan. Yan. Meron na kaming pamiliti pauwi. Pauwi ng Pilipinas. So mga gustong mag-apply ng dito, training. Dito punta na kayo dito. So balikan lang natin to mamaya. So kung mapansin nyo dito yung plantation na ating pinasukan, hindi pareho yung laki. Dahil dati yung dito, yung plano ng partner namin, Business model. is yung business model niya is for agarwood tea lang. So kaya yung tanim is dikit-dikit, nasa 2x3 or 2x2 lang. So nung tumama yung COVID, hindi na niya na yung agarwood tea, but pinapatuloy namin ngayon. So tayo ngayon yung mag-inoculation, gamit yung Provin 1 ni Father PM Garo. Tsaka i-invite natin yung mga international buyer na magpunta dito. So meron tayong mga partner. So pasok tayo sa loob. Ito yung lilinisin namin na kalsada para makapasok yung mga ATV bike natin. So meron tong barbed wire. Yan, nakalagay. Ayusin natin. Kaya itong loob pinalinisan natin dahil papasok itong mga natin, mga bisita, para hindi delikado sa mga tao yung mga baboy ramo at saka ng ibang animals dito. Daghan man sir? Ma'am, daghan man ko. Daghan. So itong mga ganito, yan. Nakakatulong to sa ating agarwood na magkakaroon siya ng wild and natural agarwood dahil pumasok siya eh. Ano yung sir, kailangan ng yan? Anytime pwede nang
pupulin yan. Yes sir, hindi pa to putulin kasi hindi pa to siya inoculated eh. Inoculated na? Ha? Okay. Ito, namatay rin oh. Ayan. Hukayin natin yung ano yan, ugat. Ito yung kalsada papunta doon sa ilog, doon sa ano natin, e-house. Ayan. Ano yung kahoy niya? Laki pa lang ng mga kahoy dito, pinutol. Oh, tigas. Parang hard, parang ano, yakal. Mga yakal. So ito, lilinisin natin to lahat dito mga kaagar ito. Dahil para maprotektahan natin yung mga bisita natin. Tapos gagawa tayo dito ng mga ano, mga bahay kubo para sa mga turista na papasok. Takha nagbaboy halas siguro. Ang manok ihalas tingaw kadog ka? Apil pa ni Duri. Oh. Dami palang manok, ano ito? Anong tawag sa manok na ihalas? Yan. Ito yung mga, ano ng baboy ramo, yan. Ito yung mga, oh, sila na yung naglinis kasi wala na kaming, ano, wala na kaming manpower, kaya tinulungan na kami sa baboy ramo na maglinis. Oh, kaya nakakasave kami ng maintenance. Oh. Narinig niyo yung baboy ramo sumigaw. Susukan natin. Ayan. Makita. O yan, narinig nyo yun. Tumitilahok yung manok na ang tawag doon sa manok na ihalas. Chicken wild. Yan. So makikita nyo yung ganun kalaki yung ano. Manok ihas. Pagsaya. Manok. Ano? Baka ano tayo ng baboy ramo. Yan. Oh, ito yung ano, apak ng mga baboy. Dito na naliligo yung mga baboy ramo. Yan. Kaya mag-iingat tayo, baka atakihin tayo ng baboy ramo. Ayun. Ayun, kita nyo yan. Yan. Yan yung wild chicken. Kasi dito sa Malaysia, virgin forest, napakalawak na bundok. Kasi sa atin sa Pilipinas, yung bundok natin sinusunog. Yan. Makita ba ito sa drone?
Hinahanap namin yung baboy ramo. Apil pa ba daw ni diri? So yan, ganito kalawak yung plantation na ating ma-manage, no? Ayun. Ang laki ng mga unggoy. Dami mga unggoy. Oh, unggoy. Tayo baka delikado tayo sa ano dyan. Di ba may mga wild tiger pa dito? Arimaw yung tawag dyan. So ito yung ano pala natin, no, mga kaagar. Ito yung plantation na tayo yung magmamanage, no. So napakalawak, hindi natin to kayang mag-isang tirahin. Kaya payo ko sa taga Pilipinas na gustong mag-invest ng agarwood, punta muna kayo dito sa farm para makita ninyo kung ano yung tamang totoong mangyayari sa farm. Kasi ang nasa isip kasi ng mga tao ngayon dito doon sa atin sa Pilipinas, plant agarwood, you become a millionaire. Yan po yung para sa akin ay misinformation. Yung yayaman lang is yung nursery. Bakit po? Hindi ganun kadali. Dahil magtatanim ka pa ng seedling, maghihintay ka ng 7 years to 10 years, tapos babalikan mo na lang, tapos maging pera na. Hindi ganun kadali dahil meron tayong tamang proseso. O ano, mga hunters, kumusta? Ito, ayos lang. Nagbibilang ng milyones. Sana, pero wala pa. Trabaho muna. Trabaho. Sa mga gustong magkaroon ng puno ng agarwood dito sa Malaysia, tawagan nyo na kami, no, para magkakaroon. Paano kayo magkaroon ng puno ng agarwood? Tawagan nyo na ako. Madali lang akong kausap, no? Saka si Ma'am Cherry. So open po kami sa inyo na magbisita dito para tayo ay magtutulungan, no? Pagdating lalo na sa research, no? Kasi yan yung pinaka-importante, yung knowledge. Kasi kahit sabihin natin meron kang ganito karaming agarwood, wala ka naman dito, saka wala ka dito, hindi mo makukuha yung expectation mo. Dahil hindi to tulad ng durian na pag itanim mo, babalikan mo na lang dahil alam mo na mayroong umamoy. Pera dito, hindi ganon. Ang agarwood ay kailangan meron tamang proseso. Meron tayong machinery, distillery, dadaan pa tayo sa inoculation. Kaya ito yung nangyari sa farm. Maraming tanim, walang inoculation, walang distillery, walang nangyari. Bakit nandito si Agar Care? Nandito si Trayo dahil sa pinagtagpo yung dalawang country na hindi naman inasahan, no? Kumbaga, biglaan lang diyan dumating. So nagkakasundo, kaya ganito yung nangyari. Tayo yung magmamanage sa plantation. So dito mga kagar, yung mga maliliit, kung huwag tayong maghihinayang na putulin, no? Kung kailangan putulin. Kasi dahil sa sobrang dikit, hindi na maayos yung tubo, no? Kasama yan sir kasi kung 4 hectares, ito 1 hectare to eh. So ano pala, dito maghanap kami ng mga mother tree, no? Yung mga may mga puno kasi na hindi mamumunga or mamunga man pero konti lang.
So ngayon, hinahanap natin, magtataging tayo ng gawin nating mother tree. No? Dahil yan yung ano natin, yan yung source natin ng seeds, ng seedlings doon sa Pilipinas. Kasi kaya dito mag-produce ng 100 or 1,000 or million of seeds per year dahil sa sobrang dami ng tanim. Kaya hindi natin putulin yung mga gawin nating mother tree para meron tayong source. Kasi ang ano natin dito, putol eh. So yung business model natin mga kagar, babaguhin natin. No? Hindi natin kailangan putulin lahat ng agar wood. Ito, hindi natin to kailangan putulin lahat para magkakaroon tayo ng pera. Merong mga technique na kailangan gawin na kikita tayo, kukuha tayo ng oil or laman na agar wood chips or flakes na hindi mo kailangan tong putulin. Ganito, 14 years old, naghihintay ka ng ganun katagal. Once na putulin mo to, dahil yung business model mo is cutting, tatanim ka na naman ulit. Once na magtanim ka ulit, maghihintay ka ng another 10 or 14 years. Eh ngayon, yung edad natin nasa 50 years old, hindi na natin maabutan yon. Kaya ang gagawin natin, gagayahin natin yung mga malalaking plantation na subok na yung mga kanilang mga business model like Thailand, Indonesia, India, Malaysia na hindi nila kailangan putulin lahat, no? Hindi mo kailangan putulin para kumita ka ng milyon. Dahil yung expectation versus reality, kadalasan maraming magbigti. Makyat sa puno, tatalon dahil walang makukuha. Dito tayo, kailangan muna natin mag-research talaga. Yan yung ano natin. Master of plant owner. The plant owner. Ayan. Plantation. Yan yung ano natin, the big boss. No? The big boss, the owner of the all agarwood, the monkeys, the wild boar, the wild chicken. This the owner. Yan. Where's our boundary? All the agarwood plantation? All agro is ours. Okay. But the jungle is not ours. Jungle there. Yeah. The jungle. But the jungle have agarwood. Yes, inside there. Not cutting Nak cutting. in morning, but in evening cannot. No, cannot. Kanat. Let's protect. Cannot. Cannot protect the wild agarwood. Yan. Yeah. Yan. This also. There I think can cut already. Yeah. In Thailand, example, this tree is we harvest in next 3 months. 3 months. So you need to chop like this. Yeah. Then after 3 months you cut. The oil is more oil because example like this. If you see this, you cut, right? Right, I cut. You see the one. Have infection. That's the wild oil. So if you chop so this is the oil. How do you? Like So start cutting. yeah. Before you cut, you Okay, we start this. have a lighter. No, thing. Later, time to message. Further. Oh, What's that? that is Girl Scout. Yeah. Nanti another one. Okay, you burn and smell. Well, Wait. My friend. Yeah. okay. Here. And then we put it here. Oh, okay, all right. Right. Oh, smell. Yes. Yeah. Yeah. You burn this. Right. Oh. Not many. Right? Okay. This is white. And that is okay. That's it. Right? Yeah.
Yeah. Oh. Ay, ano mo kuya? You see, you smell? Oh, that's why Wait. you chop Can your you try tree. again? Okay. Try again, try again. Try again, I'll take a photo. Not yet. One more. One more. Yeah, okay, good. Right. All right. You see the oil? Oh, yeah, yeah. Wow. Oh. It's, yeah, I have also a technique. Example like this, ha. And then after 2 months, you see this. See this. You need to clean because this is wax No, skin. lady. Uy. You see in Agarwood Cultural City in Malaysia, the tallest. Yeah. This is the method. Then Body. yeah. Yung ano mo, sir? This is burning method. This method is from China. Yeah. After 1 month, you clean. Then the odd is Oh. yung makita mo sa Agarwood Cultural City na napakataas na agarwood na parang Ito yan. ganito yung method nila. Burning method. Burning method. The burning method is the fastest method to produce agarwood. There you are. I go oil. Yeah. Agarwood chips, agarwood flakes, Wow. the fastest. The Only fastest. 1 to 2 months. Yeah. Because this part is already damaged because of the fire burning. Then the agarwood try to recover. Then the formation of old very thin but very good smell because not using chemical and or inoculant. So like example like the thunder, the best quality. Panitan ka na? Oh, panitan. Kanan? No, remain 25%. This already inside there has ago inside there. Yeah, because I see the inoculant. But if You put. pwede naman natin to na dagdagan ng inoculation. But the best because our business model is oil. Yeah. Then after 3 months cut, more oil. We do it. Yeah, after yeah. Okay. Right. Yeah. Sa kubad. Right. Even if it's inoculated, you can still chop them Yeah. after 2-3 months. Kasi yung sir, yung matamaan, magkakaroon siya agad ng infection. So, yung agawin kasi niya yung sarili niya, gagamutin. So, kung makikita mo yung lahat ng naputol niya ripin doon sa baba, puputulin mo yon, meron yung infected part. So, yan yung magkakaroon ng more oil. Madagdagan yung oil natin.
Daghan kay sir ay. Bisa kining yang inoculated tree, pwede ba nato ni kanon? Husband. So you try Aripin. You try three pieces of like this. You chop. Chop. Then after 2 months, Bika. cut. Then you cut another 3 without chop. Then you convert the oil. Okay. Okay. Sure. So ayan mga kagar, hindi namin nalibot lahat dahil hindi pa malinis kasi delikado dahil maraming mga baboy ramo. So uwi muna kami, no? But next month dito na kami makapokus sa mga client ko sa Pilipinas, no? Lalo na sa mga OFW sa Canada, Australia, yung mga client ko. Medyo hindi muna ako mahagilap ng mga ilang buwan dahil dito tayo makapokus dahil kailangan natin ng study at research kasi para makuha natin at least 75 to 85% or 100% yung management natin. Kasi sa Pilipinas, kahit anong sabihin natin, tayo pa ay nagtatanim. Pero ang dami ng expert. Dito sa Malaysia, kung makita nyo, ang daming agarwood, wala nga silang expert masyado. No? So, dito kailangan natin pag-aralan ng mabuti. No? So, meron tayong open for tayo. Ito, gagamitin natin yung Malaysian method. Itong isa, Indonesian method. Itong isa, Thailand o ano, kung saan yung pinaka-the best, doon tayo, no? Open tayo for research, no? Kung ikaw ay gustong interesado na pupunta dito sa Malaysia, paano ka magkaroon ng sarili mong puno? Na bibigyan kita ng karapatan na kung ano yung gusto mo sa puno, sa'yo na. Wala akong pake. Paano nyo magkakaroon ng ganon? Tawagan nyo ako. Kasi meron tayong paraan kung paano kayo mag-research ng sarili ninyong research. Kasi kung meron kayong sariling inokulam na gamitin dito, open, dalhin nyo dito, basta wag lang kayong gagamit ng chemical. Yung plantation natin ay hindi tayo sa mga chemical, organic lang tayo, no? So yan lang muna mga kaagar ang masasabi ko sa ngayon. But next month siguro bibigay ako ng mga full information about natin, paano tayo magkakaroon ng puno dito. Kini, daghang kanig bunga, oh. Yan. So itong agarwood natin, ito ay maraming bunga. Yan, kung makikita nyo yan. Nagkakaroon yan ng bunga. Meron mamakita, sir, sa camera natin. You know. Yan, may mga bunga yan. So may mga puno din na hindi mamunga kasi may mga puno tayo na yung tawag natin lalaki. So yan oh, yan mga bunga oh. Yan. Ayan, so ina-encourage ko po lahat ng mga Filipino farmers o local o international na bumisita dito sa aming partner plantation sa Malaysia, no? Open for tayo sa lahat, no? Pwede kayo magdala ng sariling tent kung ilang araw yung gusto niyo. Magdala lang kayo ng baon, no? Bigas, walang problema yung ulam kung marunong kayong mamingwit. Mayroon tayong malaking ilog doon, no? Yung ilog natin dito parang dagat kasi nag-aabot yung ilog at saka dagat. So meron siyang low tide and high tide. So meron tayong makukuhang mga shell, mga isda. Tsaka kung mahilig kayo sa karning baboy, pwede kayong mag-ano sa loob, mag-hunting. Pero wag lang ditong katayin sa loob dahil bawal, hindi i-respect natin yung tradisyon ng partner natin. So pwede doon katayin sa taas, doon lulutuin, doon rin kakainin. So pagdating dito, yung bibig natin, ano natin, parang yung tawag dyan, lilinisin yung alcohol. Halal. Yan. Halal. So, inaayos muna natin yung plantation natin para malinis. Tapos, lagyan natin ng mga gulong, lagyan natin ng mga pintal para maging ano to. Talagang pagdating nyo dito, wala kayong masabi na na pangit. So, yan.
So, thank you po sa lahat ng mga viewers, sa mga sumuporta sa atin, at sa mga basher natin na hindi kayang tanggapin yung katotohanan. Punta kayo dito sa farm, magre-research tayo, mag-inom tayo ng tea. Mag-iisa tayo dahil magtutulungan tayo, pareho tayong Pilipino, no? So, ang gagawin natin for the next generation, for the future, hindi para sa atin, no? So, tutulong tayo sa kalikasan dahil yung Pilipinas, alam nyo naman, si Juan de la Cruz ay palaging nagputol ng kahoy, ay palaging may baha at saka